umaga mga kapatid. Happy Foundation Day o Happy Independence Day, Freedom Day sa ating mga kapatid at ng buong sambayayang United States of America. Kami po ay natutuwa at sana malapit kami dyan para naman pwede kami makiusap tumawid sandali. makipag beso-beso sa mga kapatid namin dyan. Hallelujah. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay aking pinamagatang The Lord's Little Ones, ang mga maliliit ng Panginoon. Ang ating pong text ay sa Matthew chapter 18, 1 to 6. Ito ating babasahin ng bigla lahat ng verses. Ito pong unang verse, anong sabi rito sa verse 1, Matthew 18. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Verse 2, And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. Verse 3, And said, Verily I say unto you, except you be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Dikit po muna tayo doon. Alam po natin na ang mga disciples nung panahon yun ay kumbaga nagpapaligsahan sila kung sino yung talagang itatalaga ng Panginoon na kanyang kanang kamay. At kung sino yung uupo sa kanyang kaharian, sa kanyang kanan o sa kanyang kaliwa. Kumbaga, greatest ang inaano nila Kumbaga sa hindi pa sila converted talaga. Hindi alam kung sila born again na. Maaring hindi pa rin siguro. Hindi pa yun ang oras. Kaya na kinakailangan pa nilang ma-convert or mabago pa ang kanilang mga kaisipan. Doon pa sila sa kanilang mga nakasanayan. Kasi ang mga Jews, they are proud people. Kasi nga alam nila, kasi dinami-dami ng bansa, sila lamang yung pinili ng Diyos, sila lamang ang bayan ng Diyos. Kaya hindi ka magtataka na sila ay proud, mga kapatid. Hanggang ngayon naman, ay ganun pa rin silang pag-ugali. Hopefully na talagang totally na ma-eradicate nila yung ganun klaseng pag-ugali. Mga kapatid, at gayon din tayo. Kasi basta tao may ganun ugali. Bihira ang wala, siguro ang wala lang ganun. Yung talagang dumanas ng pakarami ng pagsubok. At kumbaga nakilala na niya ang Panginoon. Pero kahit sa mga nakakilala sa Panginoon, marami pa rin ang may pagmamataas sa kanilang kaisipan. At sila ay kakaiba sa iba. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 16, For all that is in the world, and the lust of the flesh, and the lust of the eye, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Mga kapatid, yung pride of life ang tinutukoy natin dito. Yung pagmamalaki, pagtingin mo sa iyong sarili, ng higit sa iba. Naalala ko yung meron kami minsan, hindi pa ako nagpapastor noon, church member pa lang, at kami ay pumunta. Mga ilan sa mga kalalakihan ay pumunta sa, halos lahat yata kami noon, pumunta sa Mindanao. Meron din mga nalibre, pero karamihan ay nagbayad, may mga pera Pero ilan din yung mga nalibre. At yung isa siguro nung papasakay kami ng aeroplano, gitarista siya. Pinahawak sa akin, hawakan mo nga ito. Sabi, wala man lang pakiusap hawakan mo nga ito. Hinawakan ko naman. Ang lita bagay lang, hawak ko yung kanyang gitara. Pero siya, sinita siya ng isang kapatid. Kinuha ng isang kapatid yung gitara, magawak niya, ano mo Sabi niya doon. So makikita mo, siguro iniisip niya na hindi ako nagbayad po ako noon. Hindi ako libre.
may mga ganun na ano, tingin sa'yo, nahirap ka, kaya talo lang naman tayo nun. Mga kapatid, maliit ang sweldo, ika nga. Pero ganun talaga, may ganun din kahit sa ating mga Kristiyano. Pero eventually naman, may mga nagbabago at nagiging mapagpakumbaba din. At dito, sabi nga ng Panginoon, itong little ones, mga kapatid, yung mga bata, tumawag siya ng isang bata, hindi lang basta-basta child kundi isang little child. And just called a little child. Hindi lang child, kasi pag sinabi mong child, pwede nga 8 years old, pataba. Pero ito talagang little child. Ibig sabihin, nasa edad na mahigit 1 taon. Kaya nasa 2. Ganyan pala ang edad niya. Naalala ko yung isang bata nun. Ganun din ka, edad nun siguro wala pang 2 years old. Yung tatay magtutulong ng mga nagpapaayos ng electric pan yata yung pinapaayos sa pagawaan. Kung merong stool, pinatayo na dun yung anak niya, lalaki. Ang tagal in-observa ko yung bata. Hindi ako. Hindi siya gumagalaw doon, nakatayo lang siya. So, behave na behave. Talagang masunurin sa kanyang ama, no? Talagang, kumbaga sa physically, pwede mong masabing yung little one. No? Kumbaga, meron silang mga pag-uugali. And God's little ones does not belong here. Kumbaga, hindi sila taga rito sa daigdig. Tayo, yung mga nanampalataya kay Kristo, yung mga tunay, at yung mga tao na hindi itatatwa ng Panginoon. At meron silang obvious qualities of a little child that we see. May mga obvious kitang-kita ng mga traits ng isang maliit na bata. Unang-una niyang trait is, he is so small. Yung qualities, so small and without strength to boast about. Wala siyang may pagmamalaki. Mahina siya. Kumbaga, halos walang lakas para ipagsanggalang ang kanyang sarili. Tapos, they love to listen and are teachable. Mga bata, magaling yan makinig Magkikwentuhan mo, magaling yan. Ewan ko lang ngayon, kasi uso-uso na yung cellphone. Pero siguro, pag inaris mo yung cellphone, ganun din. Magiging, rin sila, mahalin nilang makinig. Tapos, number 3, they seek the presence of their parents or guidance from those older than them. So, hindi sila tatagal na mag-isa. Kailangan nakikita nila yung kanilang mga magulang sa man o sa bahay. Kasi yun ang trait nila. Nangangailangan sila ng kasama. Then, they obey easily. Madali silang sumunod. Daling utusan. Minsan na, inuuto. Kasi nga bata And these qualities are summed up with the words, clothed with humility. Tayo rin, inuutusan tayo na magbihisan ng pagpapakumbaba tulad ng isang maliit na bata. At yung maliit na bata na yon, kung ganun tayo yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dapat ganun din ang ating trait. Ano sabi ng Panginoon sa verse 3? And said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. So makikita mo, kailangan natin yung mga qualities ng isang maliit na bata. Inihambing tayo doon. Kapatid, kaya nga, si John, anong sabi ni John sa kanyang mga sulat, my little children. Nabanggit sila ng little children kasi sila yung, alam niya, sila yung little ones of the Lord. Sana maging ganon din tayong lahat, mga kapatid, Pero alam ko, magiging ganon tayo sa pagdaraan ng mga araw. Magiging tulad natin ang mga little ones ng Diyos. At palagay ko nga, ngayon na, pwede na Diba mga kapatid? Basta kinakailangan lang mag-stay tayo sa ganung kalagayan. At ika nga, that is why God chooses
the little ones for His purposes. Ang pinipili ng Diyos para sa kanyang mga purpose, kanyang mga gagawin ay ang mga little, ang tulad ng mga little ones o little children. Kaparis ni Moses, mga kapatid, anong sabi sa Numbers 12:3? Now Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Very meek si Moses. Ano ibig sabihin ng salitang meek? Means submissive. Means showing patience. Matiyaga siya. At humble. Showing humility. Meek. Hindi siya magagalitin. Matiisin siya. Matiyaga sa pagtuturo sa kanyang kapwa. At very humble. So bakit dumapo tayo dun sa dun sa kay Moses, kasi nung time na yan sa Numbers 12 ay nagmalaki laban sa kanya si Aaron at si Miriam at nagsalita. Dahil malamang si Miriam ang talagang nangungunang magsalita kasi siya yung ate nila siya yung pinakamatanda si Moses at saka si Aaron, hindi ko alam kung alin yung nauna sa kanila. Maaring si Moses. Pero si Miriam siya ang matanda kay Moses ng ilang taon. Binantayan na nga niya Siguro dalagitan na siya noon. Binantayan na niya nung binagay sa basket si Moses at pinaanod sa River Nile. Yun sabi nila, ikaw lang ba ang kinakausap ng Diyos? Nanggagaling lang ba ang salita ng Diyos sa'yo? Di ba sa amin din? Sabi nila. Kaya doon naggalit sa kanila ang Diyos. At sila at si Miriam ay naging ketongin. Pero pansamantala lang dahil may ginawa para mawala yung kanyang ketong. Pero mga ilang araw din yun. Si Saul, mga kapatid, si King Saul, kaya siya ginawang hari kasi nga nag-umpisa siya as a little one. Although malaking tao siya ang pinakamatangkad na Israelita, nasa hanggang balikat lang niya. So, mistulang higante rin siya. Sabi niya sa 1 Samuel 15:17, and Samuel said, when thou wast little in thine eyes, in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel. Maliit ka sa iyong paningin, mahiyain at masunurin si Solomon. Nung may nawala silang baka ng oxen, nawala yung isang oxen ng kanyang ama, ipinahanap sa kanya. At kasamang isang katulong ay hinanap nila. At pagkatapos nung siya gagawin ng hari, nagtatago pa siya Parang nahihiya siya magpakita. So, nahihiyain siya. At ang tingin niya sa kanyang sarili ay baliwala siya. Kaya lang may nagbago sa kanya nung naging hari na siya. At may mga nakamit na siyang mga tagumpay. Hindi na siya naging masunurin sa salita ng Panginoon. Binaliwala na niya ang salita ng Diyos at para sa kanya siya na ang batas. Siya na ang hari. Siya na ang gumagawa ng batas. God chooses not the strong, nor the rich, nor the lifted up, rulers of this world, as it is written in 1 Corinthians 1:26-27. Ito po yung mga pinipili ng Diyos. Sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 1:26-27. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. No, mga kapatid,
Verse 20, verse 28, and base things of the world and things which are despised hath God chosen. So makikita mo yung mabababa ang pinipili ng Diyos. Hindi siya interesado sa matatalino. Nagaman, may tinawag din siyang talino kapares ni Paul. Meron siyang ibang purpose para sa kanya. Mas mataas na purpose at kailangan yung kanyang kahusayan sa lingwahe at sa doktrina ng Israel. So, ganun mamili ang Panginoon. Pagdating sa kaligtasan, ang pinipili niya yung mabababa. Sabi nga po sa James 2, verse 5, Santiago 2:5, hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith and heirs of the kingdom, which He hath promised to them that love Him. Pinipili niya yung mahihirap. Kasi itong mahihirap nito, sila yung ibig sa Panginoon. Wala silang may pagmamalaki. Sila yung lalapit sa Panginoon at sila yung pamamanahan niya ng kanyang kaharian. At makikita mo, yung mga poor na yan, yung mga poor na kaparis natin ay ginawa niyang mayaman sa pananampalataya. Nga naman mga kapatid, aanohin mo ang yaman ng sandaigdigang ito, no? Kung hindi ka naman mayaman sa pananampalataya. Pagka may pangangailangan ka, parati ang tingin mo yung bank deposit mo. Pero ang isang mahirap, siyempre wala naman titing ng bank deposit yan. Kung meron man, hindi kasya. Titingin yan sa Panginoon at dahil doon, sila ay pagkakaroon ng higit na pananampalataya at pagsamba sa ating Diyos na buhay. That is why God so protect His little ones because of their great humility. Kaya nga ang Diyos ay pinoprotektahan niya ang kanyang maliliit na mga anak dahil sa kanilang pagiging humble. Diba? God resists the proud but gives grace to be humble. Ilang beses yan sinasabi sa Bible, mga kapatid. Yan ang natin ang dapat na pag-uugali natin. Diba? Sa Micah 6:8, ang sabi dito, we should walk with humbly with God. Walk humbly with our God, yun yung pinakauli nun. So, napakahalaga ng humility. Pero hindi ba dapat ang greatest is love? Siyempre, ang love ang greatest. Diba? So, love, faith, hope. Ang greatest is love. Yung sa tatlo, no? Pero nakahiwalay naman ang humility. At isa pa, aking palagay mga kapatid, obserbasyon ko, ang isang humble na tao, mas magmamahal kaysa sa hindi. Diba? Kasi, ano yung mataas na tao? Kapag malaking tao, ano ang unang niyang minamahal? Sarili niya. Ang isang humble na tao, ipinapalagay niya na ang lahat ay mas mataas sa kanya, mas matalino sa kanya, mas maayos kaysa sa kanya. So, ibinaba niya ang kanyang sarili. So, makikita mo, pinahalagahan niya ang kanyang kapwa. Therefore, siya yung higit na magmamahal sa kanyang kapwa at sa Panginoon. Kapatid, kaya napakaganda na ito yung pangunahing trait natin. Ito yung hindi lamang pamag-anak ng pag-ibig. Kumbaga, kakambal ng pag-ibig ito, humility, mga kapatid. Sabi nga po sa Matthew 8:10, take heed or listen carefully. Ano ibig sabihin ng take heed? Listen very carefully. Take heed that you despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Sinong kinakausap dito ng Panginoon Jesucristo? Mga Christians, mga disciples. No? Kaya sabi niya,
take heed, kayo, kahit mga disipulo ko kayo, kahit kayo nanampalataya na, no? Wag na wag niyong kakantiin ang mga maliliit na ito. Dahil ang kanilang mga anghel ay nakatingin o nakikita araw-araw ang mukha ng aking Ama sa langit. Ibig sabihin yung mga guardian angels na yung mga ministering spirits ng mga little ones ay pumupunta. Siguro, relievo rin sila. No? Aakyat sa langit at doon makikipag-usap sa Diyos tungkol sa mga little ones na pinapaalagaan sa kanila. Magre-report sila at kukuha ng instruction sa mga dapat gawin para sa kanilang mga little ones ng Diyos. Kaya sabi, take heed that you despise not. Huwag mo mamaliitin ang mga maliliit na ito. Kapatid, because God is ready to avenge His little ones from those who offend and despise them or hate them. Handa ang Diyos na maghiganti laban sa mga umaapi sa kanyang mga little ones. And better if we be like those little ones, for it is God's desire for us. Gusto po ng Diyos na tayo maging maliliit, no? na mga bata sa harapan. Tayo yung mga little ones, mga little children ng ating Diyos na buhay. Yun ang desire niya, na tayo ay magpakumbaba sa lahat ng panahon. Matthew 18:14, sabi dito, even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Matthew 18:14 po yun. Na kung saan dito tinukoy ng Panginoong Jesucristo ng isang tao, pag nawala yung isang tupa niya, na astray, naligaw, hahanapin niya doon at iiwanan yung 99. So yung 99 iiwanan niya at itong na-astray na ito ay hahanapin niya. Na yun ay kinumpara ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga little one. Even so, it is not the will of my Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Yan po mga little ones ang hindi mapapahamak. Kumbaga sila yung tunay na tiyak na maliligtas. Alam mo, kung minsan mga kapatid, hindi porque naniniwala tayo sa ating eleksyon. Anong sabi sa Bible? Make your calling and election sure. Tiyakin mo sa pamamagitan ng pagiging isang mapagpakumbabang disipulo. Tulad ng isang maliit na bata. At sa mga nagmimistulang maliliit na bata, yan ay hindi kailanman mapapahamak. Kasi sila ay pagtatanggol ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, piliin natin. Choose what you want to be. Isa ka bang somebody great or important in God's church, congregation, or a little one in your own sight, and understanding yet great in the eyes of God. Which one, my brethren? Anong pipiliin natin mga kapatid? Naging mapagpakumbaba? Kaya nga yung word na pakumbaba, bumababa ka. No? Alin ang pipiliin natin? Di ba mga kapatid? Sa lahat ng oras, nagpapakumbaba tayo. Hindi tayo nagpapalinlang, hindi kinakailangan maging matalino naman tayo. Pero nandoon, hindi tayo basta-basta sumisigaw, nakikipag-away. Wala yan sa ating bokabularyo. Kapatid, di ba? At kaya nga, para bang ang ginagawa natin, pinaparangalan natin ang ating kapwa. Kasi para nasa isip natin parati, yung taong to ay nilika sang-ayon sa wangis ng Diyos. Hindi mo kakantiin ang sino man. No? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwedeng magsalita. Kaya lang ikaw ay malumanay, matiisin. Di ba mga kapatid? Ganun ang gawin natin. Kakayaan mong makita ito ng sanlibutan. Pagkat ika nga tayo ay liwanag na dapat nilang makita. Amen?
pagpalain kayo mga maliliit na anak. Tayo na maliliit ng anak ng Diyos. Ganon din kayo mga kapatid. Maging maliliit tayong mga anak ng Diyos na umaasa lamang sa Kanya at walang pinagmamalaki na lakas natin o yaman natin. Amen? Amen. Tayo po ay yuko sa panalangin. O aming Diyos at aming Ama, Ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay. Wala pong iba. Ikaw po ang nagkaloob sa amin ng kalakasan, ng espiritual na, O God, na kalakasan, Panginoon. Ikaw po nagbigay sa amin, O Lord, ng spiritual na kalakasan para lumapit sa iyo at maging masunurin sa iyong mga utos. Ama, umaasa po kami. Lahat po kami narito ngayon at nanonood ng video ito. Lord, O God, nawa, O God, ang bawat niya sa amin ay kasihan mo ng iyong dakilang espiritu, Panginoon. Kung meron man sa amin naliligaw ng landas, alam po namin, Panginoon, na pag ang iyong mga maliliit na anak ay naliligaw ng landas, maaaring nagkasala dahil sa saring kadahilanan at maaaring naging maliganggang, O God, na walang ng gana sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tiyak siya'y hahanapin mo pagkat siya ay iyong maliliit na anak. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyo marami. Bigyan mo po ulit at ilapan ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Panginoon, at turuan mo kami, Lord O God, na maging mapakinig sa iyo, O Diyos, sa iyong mga salita. Lord, at habang kami nabubuhay, O God, ay maipagkaloob namin, maisuko namin ng buong buwang namin pagkatao sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat po, O Diyos. Ito pong aming kahilingan at pagpalain mo ng iyong mga pagpapala na inihanda para sa amin, ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen.